Bilang mga Kristiyano nga, papuntang langit, mga minamahal, doon ang tungo natin, wala nang iba. Hindi tayo pwede makihalubilo sa mga masama. Sabi nga ng Biblia sa Psalms chapter 1, ni huwag kang umupo sa upuan ng mga manglilibak. Everybody say amen. Pag sinabing masama sa Bible, hindi lamang yan yung masasamang tao, mga minamahal. Ang tinutukoy dito, mga minamahal, lahat ng mga bagay na naaayon sa sanlibutan. Lahat ng mga bagay na may anyo ng sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, lumayo po tayo sa mga bagay na ito. Everybody say amen. Hindi kasi pwede mga minamahal na 50-50. 50% sanlibutan, 50% Kristiyano, mga minamahal. Araw ng linggo, banal tayo. Pero araw ng Lunes at Martes, nakikihalubilo tayo sa sanlibutan. Ang araw ng Miyerkules, banal ulit tayo. Araw ng Huwebes, makikihalubilo ulit tayo sa sanlibutan. Araw ng Biyernes, banal na naman. Hindi pwede po ang ganoong paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Bible, layuan natin. Abstain from all appearance of evil. Alam na natin yan. Hindi na natin isa-isahin, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sabi ng Bible, paano natin matrace? Kasi ang kaaway madaya. Paano natin matrace na ito'y anyo ng sanlibutan? Na ito'y naaayon sa sanlibutan? Basahin natin ang Biblia. Pero wag na po natin basahin. Supporting verse lamang ito. Isulat nyo na lamang po. Romans chapter 14, verse 23. Ano ang sinabi dyan? Ang lahat ng mga bagay na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Doon natin madaling makita. Doon natin malalaman, mga minamahal, na ito ba'y anyo ng sanlibutan? Ito ba'y naaayon sa sanlibutan? Kapag ang bagay na ito ay hindi ayon sa pananampalataya, ang sabi ng Biblia, ito'y kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We need to be preserved. Manatili tayong malayo sa mga bagay na iyan. Mga minamahal ko. Everybody say, amen. Ano yung mga minamahal? Tayo po ay, ang ating mga pastor, maging ang Word of God, kailanman hindi yan nagkulang. Lahat po itinuro na sa atin ng Biblia. Lahat itinuro na sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Kung paano lumakad ng naaayon sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, magtataka tayo, bakit may mga sumusuway, may mga lumalabag sa banal na kalooban ng Diyos. Isa lang ibig sabihin, hindi nagkulang ang ating mga pastor, hindi nagkulang ang salita ng Diyos. Mga minamahal, tayo po ay nagpabaya sa ating paglilingkod. Mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, there is always a chance na ibinibigay ang ating mahal na Panginoon. Kahit nalugmok ka pa sa makasalanang buhay, mga minamahal, laging ang mahal na Panginoon nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Balakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sinasara ng Diyos basta-basta ang pintuan. Kung ikaw ay nagkulang, ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagkamali, ang Diyos palagi, mga minamahal, basta sinsiro ka, nagpakumbaba, nagsisi, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, hindi ka pagsasarahan ng pintuan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng ating na pag-aaralan, napakahalaga po ng ma-preserve tayo spiritually, mga minamahal. Magbigay po tayo ng halimbawa. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga pagkain na pine-preserve, alam po natin yan. Sa tuwing tayo nag-groceries. Alam niyo po ba na may mga pagkain na pwedeng tumagal up to 20 years, mga minamahal? Mayroong pagkain na ganyan, na pinipreserve, tumatagal hanggang 20 years. Yung iba 10 years, yung iba 5 years. Mga minamahal, ano po ang sikreto niyan? Unang-una, ang sikreto o proseso na ginagawa nila
para ang pagkain ay tumagal ng maraming taon. Unang-una, dapat ang pagkain ay inilalagay sa tamang lugar at sa tamang lagayan. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa tamang lugar, inilalagay ito sa isang kwarto ba, sa isang bodega na may sapat na o tamang temperatura. Ganyan mag-preserve ng pagkain, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, nilalagyan po nila ng mga preservatives. Ano-ano ba yung mga nagpapahaba sa buhay ng isang pagkain para tumagal ng maraming taon? Para mapanatili na ito'y fresh, kahit ilang taon na, pwede pa rin makain. Nilalagyan po nila ito ng citric acid, ascorbic acid, at sodium benzoate. Depende po ito sa food na pinaggagamitan, mga minamahal. Pero yung aking mga nabanggit ay ilan lamang yan na nagiging dahilan kung bakit nananatiling malinis yung pagkain bagamat lumipas na ang maraming taon, mga minamahal. Ano ang trabaho ng mga nabanggit natin preservatives, mga minamahal? Ang trabaho ng aking mga nabanggit na preservatives para pigilan po sa pagkain yung pagdami ng bakterya, para pigilan yung pagkain na mapanis at manatiling sariwa sa panahon na siya ay kakainin na. Yan yung trabaho ng preservatives. Hindi po yan na iba sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon para mapanatili na tayo'y banal, mapanatili na tayo walang kapintasan, madatnan tayo ng mahal na Panginoon, sakdal sa kanyang banal na Panginoon. Unang-una, dapat tayo ay nasa tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Sa tamang paglilingkod, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Mga minamahal, lagi kang dumadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Pangalawa, pag sinabing tamang paglilingkod, hindi lamang nandito po tayo sa banal na gawain. Hindi lamang tayo nakaupo. Hindi lamang tayo kontento na tayo tumitingin sa mga kapatiran. Hindi lamang tayo nakontento na tayo tumitingin sa mga beloved choir members na sila'y nangapuspos ng banal na Espiritu. Dapat kapag ang tamang paglilingkod, dapat kapag nasa bahay-sambahan tayo, sinisikap natin katagpuin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang magpe-preserve sa atin, mga minamahal ko. Everybody say, amen. Kagaya mga minamahal ng literal na proseso ng pagpepreserba ng pagkain, pinipigilan ang mga bakterya para yung pagkain tumagal hanggang sa panahon na siya'y makain. Ganoon din ang trabaho ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pipigilan tayo ng Holy Spirit na tayo magkasala. Pipigilan tayo ng Holy Spirit na tayo lumayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Habang tayo naghihintay, mga minamahal, ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ang tutulong sa atin para manatili tayong sakdal hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Araw-araw, kailangan natin ang Holy Spirit, mga minamahal. Lalo na po sa inyo, na mga nagtatrabaho po, araw-araw, kasama nyo mga taga-sanlibutan. At sa sanlibutan, mga minamahal, laganap ang tinatawag na spiritual bacteria sa inyong paligid. Mga minamahal, upang kayo'y sirain, upang kayo'y bulukin sa inyong paglilingkod. Mga minamahal, kaya kapag nasa iyo ang spiritual preservatives, which is the Holy Spirit, mga minamahal ko, pipigilan ito ng banal na Espiritu na dumapo sa atin. Everybody say amen. Kaya, kung kulang tayo ng spiritual preservatives o yung tinatawag na langis ng mahal na Panginoon sa ating buhay, dadapo ang mga bakterya, mantsa sa ating kaluluwa, mantsa ng mga kasalanan, mga minamahal ko. Magkakaroon tayo ng kapintasan, mga minamahal. At yung kapintasan na yan, kapag yan ay nahinog, yan ay magbubunga ng kamatayan, mga minamahal. At isang araw, yung kapintasan na yan, yung kasalanan na iyan, mga minamahal, kahit saan ka magpunta, hahanapin at hahanapin ka ng iyong kasalanan, mga minamahal.
Kaya kailangan natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Wala na isipin na nakagawa tayo ng pagkakamali sa mahal na Panginoon sa ibang lugar 10 years ago at lumipat ka sa ibang lugar ay yun ay nakalimutan na. Hindi po. Hanggat hindi mo yan idinaan sa tamang proseso, hindi mo iningihin ng tawad sa Diyos, hindi ka nagpalinis sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hahanapin at hahanapin ka ng kasalanang iyan. Yan ay mahihinog. Habang tumatagal yung kasalanan na inilihim, mga minamahal, yan ay mahihinog at magbubunga. Isang araw, hahatulan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kailangan natin palagi na tayo po ay filled ng banal na espiritu ng ating mahal. Kasi ito ang magkukonvict sa atin. Everybody say amen. Pag may banal na espiritu tayo, we are filled of the Holy Spirit, mga minamahal. Kahit maliit na kasalanan, grabe ang iyong pagsisisi. Takot na takot ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, napakahalaga. Kung sa pagkain na literal, napakahalaga na malagyan ito ng preserbatibo. Dahil kung wala ang mga preserbatibo, ang pagkain hindi tatagal kahit 1 linggo. Ganon din sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kapag hindi ka napifill ng Holy Spirit, baka hindi ka tumagal kahit 1 buwan, 1 taon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang ating last verse na po ito. Mga minamahal, maganda natin mga mawit at mga manunugtong. Second to the last verse po pala. Ephesians chapter 1, verses 13 and 14. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang kalulatian. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, sa 14 na lang, na siyang patotoo sa ating mana. Ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano, filled of the Holy Ghost, puspos ng banal na Espiritu, totoo na ikaw ay takapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Totoo, mga minamahal. Kumbaga sa literal, mga minamahal na kalagayan, kung ikaw ay bibili ng isang sasakyan, at sinabi mo doon sa agent na bibili ako ng bagong sasakyan, at ikaw ay nagbigay na ng malaking halaga para i-down payment mo na, yung agent mo maniniwala na ikaw ang magmamay-ari talaga ng sasakyan kasi nagbigay ka na ng palatandaan ng katibayan. Ganoon din sa banal na paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, kapag lagi kang puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, walang duda na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng talata, tayo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. May tatak tayo. Hindi nakikita, mga minamahal, dahil yan ang espiritual. Ang tanging nakakakita lamang yan sa mundo ng spiritual realm. Tingnan ng Panginoon, mga anghel, kaaway ng Diyos. Mga minamahal ko, kaya nga sabi sa Book of Revelation, pag ibinuhos ng anghel yung salot, o nung nakasakay sa kabayo, hindi ko matandaan, mga minamahal. Yung salot dito sa mundo, ang sabi doon, huwag mo ipahamak yung may mga tatak ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, bilang mga Kristiyano, totoong mga Kristiyano, mga minamahal, mapapansin po natin na kapag tayo dumalo sa banal na gawain,
At halos matapos ang banal na gawain, ni hindi ka man lang naluha. Ni hindi man lang pumatak ang iyong luha, mga minamahal. Ni hindi mo nadama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Mapapansin natin, nagkakaroon ng hawakan ng kaaway sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo, mga minamahal. Kapag naging ganyan ang iyong kalagayan, oo, narito ka sa banal na gawain, pero parang absent naman ang iyong puso. Present ang iyong katawan, present ang iyong physical, absent ang iyong mind, absent ang iyong puso, mga minamahal. Kaya pag uwi mo sa bahay, mga minamahal, nariyan, atakihin ka ng kaaway. Madali kang maprovoke. Bakit? Kulang ka sa langis. Everybody say amen. Pag may problema, madali kang mag-alala. Madali kang ma-stress, mga minamahal ko. Bakit? Ano po ang dahilan? Kulang ka sa langis. Everybody say amen. Kulang ka ng Holy Spirit, mga minamahal. Kasi mga minamahal ko, yung Holy Spirit po sa ating buhay, hindi po yan basta-basta lalago hanggat hindi po tayo palaging napifilled ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say amen. Subok na subok po yan. Mga minamahal ko, kapag hindi ka na napupuspos, ilang buwan na ba? Ilang gawain na ba na hindi ka napupuspos? Nangyayari ang Kristiyano, minsan, mabilis uminit ang ulo. Mabilis ma-discourage. Mabilis ma-disappoint, mga minamahal. Bakit? Nawawala na ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, mga minamahal. Ano ba bunga ng banal na Espiritu? Alam naman natin. Love, peace, joy, long-suffering, temperance, goodness, gentleness, meekness, and faith, mga minamahal. Kaya pag kulang ka sa langis, mga minamahal ko, wala kang peace. Everybody say amen. Pag kulang ka sa langis, mga minamahal, wala kang joy. Nawawala, nababawasan, mga minamahal ko. Dapat ang ating component, ang ating spiritual, laging kompleto yan. Mga minamahal, para manatili po tayong nakapreserve, blameless sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Maraming patutuo ako narinig na ganyan. Pagka hindi sila napuspos, mabilis uminit ang kanilang ulo. Kailangan po natin ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Napakalaki ng trabaho nito sa ating buhay, mga minamahal. Kahit ilang oras ka dyan na pumapalakpak, kung hindi mo naman nadama ang banal na presensya ng Diyos, anong katibayan mo, anong ebidensya mo na ikaw ay kinalugdan ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Kasi ang Diyos hindi madamot, mga minamahal. Ang Diyos hindi madamot sa kanyang banal na Espiritu, mga minamahal ko. Kapag hiningi mo, imposible na hindi ibigay yan ng mahal na Panginoon. Kaya minsan, siguro, yung ibang mga Kristiyano, ang tagal na, hindi naramdaman ng Holy Spirit. Baka meron lang, may taon na siguro yung iba. Kasi hindi na natin nilanasa. Sapat na sa atin na yung attendance natin, present ako 3 times a week. Hindi po masama yun. Maganda naman yun kung titignan natin. Pero mga naman, anong dahilan? Bakit ka present 3 times a week? Yun ang ating hahanapin. Anong dahilan mo? Bakit present ka 3 times a week? Sino ang hinanap mo? Hinanap mo ba ang kapatid mo? Hinanap mo ba ang kapwa mo? O hinanap mo ang presensya ng mahal na Panginoon? Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Holy Spirit, mga minamahal, ang makakapag-preserve sa atin na tayo maging blameless sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung ating talento, hindi yung ating itsura, hindi yung ating kalagayan sa buhay. Banal na Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Everybody say amen. Subukan niyo pong every dadalo kayo sa banal na gawain. Huwag niyo subukan, gawin niyo po na palagi kayong ma-filled ng Holy Spirit. Mga minamahal, ang laki ng impact sa buhay natin. Positive impact.
divine power ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Pag every gawain, nafe-filled ka ng Holy Ghost, nafe-filled ka ng Holy Spirit, lumalaki yung apoy ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Kaya lahat ng mga bagay magagawa mo ayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit yung mga mahihirap na bagay, magagawa mo yan kapag nag-uumapaw sa iyo ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Kapag nag-uumapaw ang Holy Spirit sa isang Kristiyano, madali siyang magpatawad. Kapag nag-uumapaw ang Holy Spirit sa Kristiyano, madali siyang humingi ng tawad. Madali siyang lumimot, mga minamahal ko. Everybody say amen. Kapag nag-uumapaw ang Holy Spirit ng Kristiyano, grabe, napakalawak ng kanyang pangunawa. Mga minamahal ko, everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan, ilan lamang yan sa mga impact sa atin ng Holy Spirit, ng langis, ng spiritual preservatives, mga minamahal. Kapag ang isang Kristiyano, punong-puno ng banal na presensya ng Diyos, napakatapang mo. Ang tapang mo harapin kahit anong pagsubok. Hindi ka matinag kahit anong pagsubok, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Para mapanatili po tayo na blameless, banal, sakdal, hanggang sa pagbabalik na mahal na Panginoon, alam na natin ang dapat gawin. Dapat lagi tayong nasa tamang paglilingkod at palaging nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan lang ang pagbasihan ng Diyos, mga minamahal. Pansinin nyo ito. Ito, totoong nangyayari ito. At alam ko po, na i-experience nyo ito. Ang Holy Spirit kasi, ang pagbabasya naman pa sa ating buhay. Tingnan nyo po kapag ikaw ay pagod na pagod sa iyong trabaho, buong maghapon, pagod ka sa trabaho mo, halos wala kang pahinga, pero may banal na gawain, dadalo ka pa din sa banal na gawain. Tingnan nyo, ang bilis nyong madama ang banal na presensya ng Diyos. Bakit? Makita ng Diyos yung sacrifice. Mga minamahal, everybody say amen. Balakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, grabe. Galit na galit si Satanas sa atin, mga minamahal. Si Lucifer, galit na galit sa atin. Ginagawa niya lahat para wasakin tayo sa paglilingkod natin. Alam niyo po, mga minamahal, bakit grabe ang galit sa atin ni Satanas? Kasi si Satanas, nung siya ay nagkasala sa mahal na Panginoon doon sa langit, siya po ay kinondem agad ng mahal na Panginoon. Pero tayo, ilang beses na tayo nagkasala, hindi na mabilang na pagkasala, paulit-ulit tayong pinapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya galit na galit si Satanas sa atin. Galit na galit ang kaaway ng Diyos sa atin. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon, mga minamahal ko. Nung siya'y nagkasala sa malaman, subalit tayo, maraming pagkukulang, bisan maraming kahinaan, mga minamahal. Pero kapag tayo humingi ng tawad, pinapatawad tayo ng bahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating kumpilang kamamahal na Panginoon. Minsan may naririnig po ako sabi ng ibang kapatiran noon, Brother Mark, ang hirap naman madama ng banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, mali po yun. Hindi totoo yun. Hindi po mahirap madama ang banal na Espiritu ng Diyos kahit maraming distraction sa iyong kapaligiran. Kapag ikaw po ay totoong nakipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, umiyak ka, nagsumamo ka, napakadaling madama ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, na nagpalinis ka, pinaalis mo yung mancha ng iyong puso, mga minamahal, nagsuot ka ng damit na maputi, mga minamahal, sa harapan ng Diyos, sa tiyak na bagay, mararamdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kailangan po natin yan. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng Kristiyano na mahirap damhin ang banal na presensya ng Diyos. No. Kung ang ating mahal na Panginoon, ang katotohanan, ang buong katotohanan ng willing na willing po na ipagkaloob sa atin ng Diyos
yung kanyang banal na espiritu dahil alam ng Diyos na kailangan natin ito upang tayo'y mapanatiling walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya hindi ito ipagdadamot ng mahal na Panginoon. Pero ito'y ibinibigay niya doon lamang sa mga humihingi sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal, Psalms 23, verse 5, maganda na po ating mga awit at ating mga manunugtog. Amen. Awit 23, talatang 5. Iyong pinaghandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo, ng langis ang aking saro ay pinaapawan. Amen. Sabi po ng English, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga minamahal, nilalangisan tayo ng Diyos sa tuwing tayo'y nagpapakumbaba, lumalapit sa paanan ng ating mahal. Totoong pagsisisi, sinsirong pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Ang sabi pa ng Biblia, yung aking saro ay inaapawan mo. Sa English, my cup runneth over. That is a figure of speech, mga minamahal. Hindi literal na cup. Yan po ay symbolical, mga minamahal. Mababasa natin sa Bible many times. Ang ibig sabihin ng cup sa Bible ay spiritual storage. Sa ating kapanahunan, sa ating physical body, ano yung ating spiritual storage? Yung ating puso, mga minamahal. Kapag ang Diyos, nadama natin ang banal na presensya ng Diyos, tayo nilangisan ng mahal na Panginoon. Mag-uumapaw sa ating puso ang kagalakan. Mag-uumapaw sa ating puso ang kapayapaan. Higit sa mag-uumapaw sa ating puso, mga minamahal, ang ating pag-ibig sa Diyos na lalong magniningas, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ito ang tanong. Paano ka mapapanatiling walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon? Dahil sabi sa Biblia, sa Book of Revelation, ihaharap ang iglesia, ang kasintahang babae, dapat haharap sa kasintahang lalaki, which is our Lord, there is Jesus Christ, na walang kapintasan. Hindi tayo pwedeng umarap ng may kapintasan. Mga minamahal ko, ano ang ating gagawin? Dapat lagi tayong nadalo sa banal na gawain at hindi lamang basta nakaupo dyan. Hindi lamang basta tayo dumating, nag-attendance at tapos na hindi. Kailangan kakatagpuin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tatanungin natin ang ating sarili, bakit ako narito? Mga minamahal, ano ang dahilan natin? Bakit tayo narito? Mga minamahal ko, para lang ba makita ang ating mga kapatiran? Hindi yon. Hindi tao ang ating hinanap. Ang ating hinanap dito, ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen? Kailangan natin. Yan ang nagpapalakas sa atin araw-araw. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang tumutulong sa atin mapagtagumpayan ang mga tukso, mapagtagumpayan ang mga kasalanan, mga minamahal ko. Kaya kapag kulang ka ng langis, mga minamahal, mahihirapan kang magtagumpay, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang gusto ng mahal na Panginoon, manatili po yan. Ma-preserve yung ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon, manatili. Huwag mawala kahit matagal na tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, laging dapat sariwa ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung magbago man ang ating pag-ibig sa Diyos, hindi pabalik, bagkus pausad, mga minamahal, lalong umaangat. Ganoon dapat. Kung magbago man ang ating pag-ibig sa Diyos, hindi pabawas, lalong paabante. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal, sa tuwing nariyan ang ating pananambahan, congregational singing man yan, choir singing man yan, para mapanatili kang walang kapintasan, sakdal sa harapan ng Diyos, naisin mo talaga
na madama ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hindi madamot ang Diyos. Mga minamahal, minsan kasi titignan ng Diyos ang ating puso. Yung iba kasi parang nahihiya siguro. Nahihiya sila makita na lumuhod. Nahihiya sila na makita tumulo ang kanilang sipon, ang kanilang laway. Sa paningin ng tao, nakakahiya man yan. Sa paningin ng Diyos, yan ang nakalulugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Sa paningin ng Diyos, yan ang totoong pagsamba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam mo mga minamahal, kapag binabaan ka ng Holy Spirit, lubos kang pinagpala. Alam mo kung bakit? Naipadama mo sa mahal na Panginoon na mahal mo talaga ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal. Hindi sapat sa Diyos yung ating salita. Ang tinitignan ng Diyos yung ating mga gawa. Habang tayo po yung umaawit,